Agaya nyo lang ako. Nanonood dyan, sumisigaw, nakikipagsiksikan, kumakaway sa aking mga hinahangaan. Batang no pitches. Pero nangarap. Alam nyo, napakaswerte ko dahil pinalaki ako ng aking lola. Kahit na hindi ako nagkaroon ng kahit hindi naging buong pamilya ko. Pero di ko pinagsisihan yun at walang sakit sa aking puso. Proud ako. Kahit lola ko nagpalaki sa akin, sa aming mga magkakapatid. Kasi alam ko kung di nangyari yun, alam ko wala ako ngayon kung nasan man ako. Hindi ako magsusumikap ng ganito. Kaya bata pa lang ako, alam nyo, pinangarap ko na sana balang araw magkaroon ako ng magandang hanap buhay. Yung mabubuhay ko ang pamilya ko. Yung matutulungan ko mga kapatid ko. Yun lang ang simpleng pangarap ko. Alam nyo, maraming mga trabaho pinasukan ko kung ano-ano. Nag-waiter ako, nag-janitor, nag-tricycle driver, nagtinda ng merchandise, nag-networking, lahat. Sabi ko nga noon, ang pangarap ko noon, mag-TNT, magpagtrabaho sa abroad. Kasi, tayong mga Pilipino, ang iniisip natin na ang solusyon sa kahirapan natin sa buhay dito sa Pilipinas ay makapag-abroad tayo para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Pero alam nyo, nung nagpunta ako ng Canada, nag-TNT ako doon, na-miss ko ang Pilipinas. Hindi ko makalimutan yon. 5 months! 5 buwan na ako nandoon. Alam niyo yung map na pinalalampasok ko na mahal ko nung umpisa? Na pinakakaingat-ingatan ko? Nung 5 buwan na ako doon, hinahampas ko na yun sa lamesa. Nagwawala na ako. Lahat ng mga masarap na pagkain na kakain ko nung umpisa, natuwa-tuwa ako. Yung mga steak na makakapal, na first time ko nakain. Nasabi ko, napakasarap pala ng steak dito. Lahat yun, di ko na na-appreciate. Alam nyo, kasabihan nga na doon sa abroad, may pang-inom ka, pero wala kang kainuman. Talang dito sa Pilipinas, napakarap mong kainuman, pero wala kang pang-inom. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas pinili ko pa rin umuwi dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi ibang bansa natin. Kahit anong pinagdadaanan natin, anumang dilubyo, anumang sakunan dumating sa buhay natin, masaya pa rin sa Pilipinas. Namimiss ko pa rin yung mga kababata ko, mga kalaro ko, mga barkada ko. Yung mga kapitbahay ko, chismosa. Yung mga kapitbahay kung walang ginawa ko magdahapon. Iba pa rin ang Pilipinas. Kaya ko sabihin sa inyo yun kasi naranasan ko na mag-abroad. Mag-ibang bansa. Kaya nung bumalik ako dito, alam nyo, pinangako ko sarili ko. Sabi ko, gagawin ko ang lahat para may mangyari sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat para maitaguyod ko ang pamilya ko. Kaya nagsumikap talaga ako. Alam nyo, hindi naging madali ang journey ko Noong nag-uumpisa ako, hindi ako marunong umarte. Kauna-una ang acting experience ko sa commercial. Namura agad ako ng director ko. Pinapit ako agad. 2 a.m. in the morning, hindi ko makalimutan yan. Naghahanap ng ibang talent para palitan ako dahil hindi nga daw ako marunong umarte. Pero mula nun, sabi ko sa sarili ko, hindi na mangyayari ulit to. Kaya ang ginawa ko, mula nun, nagsumikap ako. Talagang pinagbuti ko. Wala akong pinalampas na pagkakataon.
hanggang natupad ko ang lahat ng aking mga pangarap. Alam ba kung kinuha kayo ito sa inyo to? Kasi, kagaya nyo rin ako. Pare-pareho lang tayo. Alam nyo, hanggang ngayon, pag tinanong nyo ako, nakagraduate man ako ng college, hindi pa rin ako magaling mag-English. Nakakarinig ako ng nangangatog ako. Pinakikiramdaman ko ano kaya ibig niya sabihin, ano kaya sinasabi niya. Pero alam nyo, hindi yun basihan. Alam nyo, basihan? Yung diskarte, yung sipag, yung tiyaga, yung pagtitiis, yung pagmamahal sa trabaho, yung pagrespeto sa kapwa, yun lahat ng sikreto na ginamit ko. Tiyag. Yung araw, dugyutin lang ako. Lahat ng mga sinusuot ko pag nag-audition ako, hinihiram ko lang sa barkada ko. Hindi ko inaasahan na maaabot ko to. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo ng sobra-sobra. Kasi, kayo nagdala sa akin kung nasan man ako ngayon. Kaya gusto ko kayong pasalamatan ng sobra-sobra. At gusto kong malaman nyo, mahal na mahal ko ang lahat ng mga tao tumulong sa akin. Ang lahat ng mga taong nagtiyaga, nagtiis para maihatid ako kung nasan man ako ngayon. Gusto kong pasalamat, pamilya ko, lalong-lalo na ang lola ko. Lahat, thank you. I love you so much. Gusto kong pasalamatan ng mentor ko, Sir Deo, na ngayon nasa langit na. Siya ang dahilan kung ba't nandito ako ngayon. Sir D, thank you so much. I love you. Kay Kuya Im, kay Direk Dante, kay Tito Ed, sa manager ko, kay Mother Bibo Coleda, na sobra-sobrang pagtitiis talaga ginawa sa akin. Inulma na talaga ako. Sa pamilya ko, thank you so much sa nanay at tatay ko, sa mga kapatid ko. Siyempre, kay Julia. Hindi nandyan para lang ako gabayan. Nakasuporta sa likod ko kahit anong ginagawa ko. Nagtitiis. Ang number 1 ang tagahanga ko. At sa lahat ng aking mga kasamahan sa produksyon, sa lahat ng bumubuo ng Batang Quiapo, ng Probinsyano, sa ABS-CBN, kila Tita Cory, kila Sir Carlo, kila Sir Mark, sa lahat ng mga boss ko, kila Kuya Rondel, kila Miss Kylie, sa lahat ng mga tao tumulong sa akin. Maraming salamat. At gusto kong samantala yung pagkakataon ito, salamatan din yung mga kasamahan sa Coco Plus. Kuya Maki, thank you so much. Isang genius, napakapay na tao. Sir Norman, sa lahat-lahat ng bumubuo ng Coco Plus, thank you so much. Dahil napakaganda ng naisin natin iandog sa mga tao na mabigyan sila ng hanap buhay. Na makatulong tayo sa mga Pilipino. Thank you dahil binigyan ako ng oportunidad na mapasama sa inyo, na makatulong sa inyo at makatulong sa mga tao. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Sa lahat Pilipino, lahat ng mga nagmamahal sa akin mula noon hanggang ngayon, kayo nagdala sa akin dito. Thank you so much. Sa lahat ng aking mga kaibigan na tumutulong sa akin. Kay Prati, Direk Prats, thank you. Ayun, kay Ate Mickey,
kay Kuya Art, di ko kasama, in, at lahat ng mga tao, sa aking mga makeup artist, Kalay Star, alam Mami Jo, thank you so much. At sa mga tao